ng pinag-uusapang kwento ngayon tungkol kina Baron Geisler at Nadia Montenegro at tungkol din po siyempre sa pagkakaroon nila ng anak. Si Senator Robin Padilla, meron siyang iniisip at umaasa na yung Katniel daw ay kapag nag-usap daw ito at mabigyan ng pagkakataong ayusin ang mga diferensya nila sa isa't isa, mukhang magbabalikan pa raw. Mga pinakamamahal naming kachika. Heto na naman po isang episode na tayo magtatawanan, maghahalakhakan, and of course, hindi po mawawala ang mga chikahan tungkol sa mga paborito nyong artista at ang iba naman syempre ay ayaw nyo rin. Tama ba ako, Romel Chika? Tama, bumagyo man o umaraw, nandito lagi kami para sa inyo. Tuloy ang ligaya, diba? Ano naman ang masasabi ni Barikuto at Wendell Alvarez? Siyempre, nandito na lang kami tatlo para magbibigay sa inyo ng kaligayahan at hindi lang yun. Pati mga opinion at mga balitang artista. Wow! Akala nga naman politika. Diba? Oh. Ulitin mo. Yes, nandito na lang kami. Ano ba yun? Kalimutan daw niya. Okay, take 2. Yes, nandito na lang kami tatlo magbibigay sa inyo ng mga balita. Aga. Yan ang maganda doon di ba? Okay, tuloy! Yes, nandito na kami tatlo magbibigay sa inyo ng mga balitang artista at hindi lang yung siyempre mga opinion at mga balitang artista. Paulit-ulit. Ay nako mga kachika, simula po lamang yan. Nakita nyo naman, tinanggal na agad ni Barikutot ang inyong pagod at pagkalungkot. Kaya mga kachika, dyan lamang po kayo at atin ang episode na ito. Dito lamang po sa inyong programa. Sabay pa. Julie kayo. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Sarap pagka gano'n, bigla-bigla. Oo, happy lang talaga. Yun. Pero alam nyo po mga kachika, sa pagsisimula po ng ating episode, may kasensitibuhan po ang ating pag-uusapan. Nag-ingat po tayo dati sa pagbanggit nito dahil sa pakiusap ng mga taong sangkot na wag silang papangalanan. Pero ngayon po ay nandito kaming tatlo para magkwento sa inyo ng mga detalye ng pinag-uusapang kwento ngayon tungkol kina Baron Geisler at Nadia Montenegro at tungkol din po syempre sa pagkakaroon nila ng anak. Heto po muna yung ating kwento noon. Ilang beses nang sinubok ng panahon Nadia ang aking kredibilidad at ako'y natutuwa naman dahil ang publiko hanggang ngayon ay naniniwala sa aking mga sinasabi at mga sinusulat. Sino ang walang kredibilidad sa ating dalawa? Ikaw na nagsasalita ng patalikod pero kapag nasusukol, nagtuturo ka ng ibang tao para maghugas kamay ka. Pangalawa yung sinabi mong wala akong buti. Nadia, makinig ka ngayon. 4 ang aking anak na galing sa aking sinatutunan. May 2 anak ako na hinugot sa puso ko, hindi galing sa sinatutunan ko. Yung 4 na anak ko at 2 na ipinanganak ng kanyang mga magulang at tinugtungan ko ang buhay, tinuturing ko rin parang anak. Nadia, mahigit na 2 taon ang nakararaan. Magdalang tao ka nang hindi alam ng karelasyon mo. Hindi alam ng pamilya mo. Nagpunta ka sa isang ospital na matatagpuan sa pagitan ng Mandaluyong at Pasig. Pumasok ka ng alas 12 ng hating gabi. Pininturahan ka kinaumagahan. Nagsilang ka ng sanggol na babae. Nagtago ka sa pangalang Nadine Villegas. Nadia, umuwi ka ng bahay. Hindi na lang sanggol. Pinaalagaan mo sa isang kaibigan mo aktres na kilala natin pareho, kilala ng publiko ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan, pinadala ko ang bata sa iyong tahanan. Ipinakilala mo sa karelasyon mo at sa iyong mga anak bilang ampon mo. Nadia, sino sa ating dalawa ngayon ang walang buti? Ako na nagmahal at nagkaroon ng extension at oportunidad na magmahal ng 2 batang hindi ko. O ikaw na hinugot sa sinapupunan mo ang isang sanggol pero hindi mo binigyan ng pangalan. Manalamin tayong sabay ngayon. Nadia, ang libro ng buhay ko ay lantad sa publiko. Lahat ng pahina nilalabas ko. Hindi ako ang klase ng tao na namimili lamang ng mga tao na magaganda para ipabasa sa publiko. Ibalik po sa akin yung basurang sinasabi mo at tiyak na babalik sa mukha mo. Kay Mayor Boy Asistio,
Mayor, itinulak po ako sa kader ni Nadia. Iniwan po niya ako na walang pamimilian, kundi ang bumalik at sumuntok pabalik sa kanya. Umalis po ako ng bansa, sinamantalan niya ang pananahimik ko sa Canada, at sinong nagsasalita ng patalikod? Traidor. Ngayon hindi ko po mamatamisin na gawin ko yung tau-tauhan ng kasama niyo sa bahay sa sariling tahanan. Ayoko pong maglubalob sa kasinungalingan si Nadia para paningalain ang kanyang mga kaibigan, kayo mismo at ang inyong mga anak sa isang kasinungalingan. Nadia, tumaas ang rating ng mami mo sa Amerika dahil sa kagagawan mo, hindi dahil sa akin. Baka nga, hindi mo pa alam, itinatago ka lang sa ospital at nagpapabiti ang mami mo, alam ko na. Ang pakiusap niya sa'yo, huwag mong bibirahin ang nanay Cristina dahil hindi natin kayang bayaran ang utang na loob natin sa kanya. Pero hindi mo siya pinakinggan. 2008 po yan mga kachika. At hindi ko po malilimutan yung araw na yan. October 5, 2008, nung ako'y magsalita sa Dabas tungkol sa isyong ito. Hindi ko naman binanggit doon kung sino yung lalaki. Si Nadia ang aking pinatungkulan. 2008, pagkatapos ng 16 na taon, ay lumabas yung kwento. Si Baron ang naglantad. 16 na taon pagkatapos si Baron Geisler po ang nagtapat sa isang panayam ni O.G. Diaz na meron po siyang anak sa ibang babae bukod sa kanyang misis. Narito naman po ang naturang interview. I have someone out there, pero for now, I have a kid out there. Another one. But na-meet ko na. Na-meet niya rin si Jamie. Ka-message kami. Umiyak ako. Natuwa ako. Naiyak ako nung nag-reach out siya sa akin. Pero hindi ko pinakitang umiyak ako. Parang nonchalant kasi kinausap ako ng wife ko na, huwag kang creepy ha. Ginanon ako ng wife ko. Relax ka lang, cool ka lang. Sa first meeting namin, kasi sabi ko, excited ako, ganito ganyan. Mayayakap ko rin, ganito ganyan. Tinanong ko, kasi siya yung message sa message din. Niligawan ko ng ganun, slowly. Hanggat sa nagkaroon na-develop na yung trust, doon na ako umirit na, can I meet you? Where can I visit you? Come to the house. I'll prepare lunch for you. And I'm like, okay, can Mama Jamie come? Of course. And nagdala ako ng cake. Bumili ako ng kumpletong set ng birthstone niya. Pumunta kami sa kahit mahal. Kaya ba natin ma-afford yan? Mahal. Sabi ko kay Jamie, dami ko ng utang sa anak ko. Sige na, ito lang, bilhin natin. Pero maganda set siya na parang pwede siyang heirloom in the future. So ayun, pagdating ko doon, may dala-dala akong 2 cake at saka yung parang nanligo ako pero hindi yung masamang intention. Talagang andun, excited ako na binigay ko yung jewelry, cake. What an experience. At nung June 25 po, mga kachika, merong panayam si kasamang Julius Babaw kay Nadia Montenegro kung saan po nagkaroon ng mukha ang pangalan. Dito po ay makikita natin na hindi man niya binanggit ng diretso ang pangalan ni Baron Geisler, ay malinaw na yung kwento nung 2008 na totoong naganap. Yan yon. Ito pong pagsasalita ko sa The Bus noon, hindi ko po yan malilimutan dahil tinanggal ako doon di ba? Nagreklamo si Nadia Montenegro sa MTRCB at sa pamunuan po ng ABS-CBN. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kwento kung bakit, dahil hanggang ngayon may mga nagtatanong sa akin, bakit ka ba natanggal sa ABS-CBN? Paano nangyari? Narito po yung kabuuang kwento niyan. Una muna ay binira ako ni Nadia Montenegro. Meron po siyang panayam sa The Bus habang nasa Canada po ako at nagsushow kami ni Willie Revillame. Bilang tugon, nagkontrapahayag naman po ako ng October 5, 2008. Tungkol ito sa issue ng pagiging ina. At dito ko nga po tinalakay yung tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Nadia Montenegro kay Baron Geisler. Bagaman hindi ko po binanggit ang pangalan ni Baron. Yun po ang katotohanan. Ako po ay natanggal sa ABS-CBN dahil sa isyong ito. Ito po yun. At ngayon, pagkatapos po ng 16 na taon, alam mo, totoo yan hindi natin kailangan ipagpilitan ang ating sarili, lalo na ang ating paninindigan at kredibilidad. Kapag ang kapalaran na ang umaksyon, wala ka nang dapat intindihin. Opo, Nana. No? Ito na yung sumagot na ang kapalaran sa lahat ng mga ibinato sa iyo. Doon po sa proseso na pinagdududahan ang aking kredibilidad, masakit yun. Isipin mo, napakatagal na panahon na nakatiklop ito na parang ako yung lumalabas na gumawa-gawa lang ng kwento. Parang sa ngayon ay fake news. Pero, eto na nga,
lumabas na ang katotohanan. Kaya pwede na po namin banggitin. Nung nakarang episode po nito, ilang episodes na nakararaan, binanggit natin ito Pero sa pakiusap ni Nadia na huwag banggitin ang kanyang pangalan, pinanghawakan ko yon. Tinalakay natin nang walang pangalan ni Nadia, si Baron lang ang pinag-usapan natin. Pero ngayon po, yung mga taong sangkot dito sa isyung ito, eto na, pwede na natin silang pag-usapan. Kasi laman na lahat ng vlogs, pahayagan. So wala na ito. Nag-viral di ba? Yon. Sa tanong kay Nadia kung nagkita na ba si Baron at ang kanilang anak na si Sofia, oo, sabi niya. Pero ayaw na ng anak ko makipagkita sa kanya. Dahil minsan lang silang nagkita. Kumbaga, finlaunt niya na kaagad. Ano to? Para saan? Para sa views? Para sa promo ng pelikula niya? Kaya ayaw na ng anak ko, sabi niya. Sayang naman. Sayang, ang tagal-tagal nilang iningatan at dumating yung pagkakataon na yun na ito na sana yung pagbabalik. Nilantad na mag-ama na magsasama sana sila. Nasira. Nasira. Magbabanding dapat. Dapat ay magkita na yung mag-ama. Dahil ilang years na 16 years, hindi lang 16. Dahil sabihin ko ito, nakapanganak na si Nadia. Okay. Yun. At ayon po kay Nadia na nire-respeto po namin, ang sabi po niya, ito raw po ay hindi niya inilihim sa mga taong dapat na makaalam ng kanyang kasaysayan. Sinabi raw po niya ito sa kanyang pamilya, sa namayapa niyang kasama sa buhay na si dating Mayor Boy Asistio. Yun ang sabi niya. Kaya sabi niya, palagay niyo ba hindi ko to inayos? Inayos ko ito. Ayun naman, sabi niya. Kaya nire-respeto po natin yon. At dahil meron nga pong bata na sangkot dito, yung respeto po ay ibibigay din namin sa kanila. Isang aral lang na natutunan ko dito. Maraming bakit sa buhay natin na parang ang hirap-hirap kapain ang sagot. Napakahirap. Tatagal yan ng maraming taon na ikaw'y magtatanong sa sarili mo, bakit wala pa, hindi pa nalalantad yung katotohanan samantalang alam mo namang totoo yun. Yung mga bakit po, isang araw, nasasagot din yan. At hindi po manggagaling sa atin ang sagot, kundi sa mga taong sangkot. Yun yun. Ang ganda. Diba? Kaya naman, nakita mo na vindicated na ang tawag sa'yo. Maraming salamat sa bindikasyon. 3 beses na pong nangyari ito sa aking buhay bilang mamamahayag. Ang una, kay Aubrey Miles. Pangalawa, kay Pamela Baranda. At ito nga po, na kay Nadia Montenegro. Maraming salamat dahil napapatunayan natin na hindi tayo gumagawa lang ng kwento. At panahon talaga ang nagtatanggol sa'yo. Ang sumasagot. Oo, panahon talaga ang tunay na may hawak ng totoong kwento at siya ang sumasagot. Tama. Yun lang po. Ayan. Yan ang sinasabi na let the truth speak for itself. Yes. Wow. Alright. Because the truth will set you You're free. Wow! Because truth will set you free. Ayan. Maraming salamat po. At eto naman, yung pangalawa, ikaw naman ang magbukas ng ating kwento. Nako, eto na. Si Senator Robin Padilla, meron siyang iniisip at umaasa na yung Katniel daw ay kapag nag-usap daw ito at mabigyan ng pagkakataong ayusin ang mga diferensya nila sa isa't isa, mukhang magbabalikan Uy, pa raw. magtatayo na ng kubol si Senator Robin Padilla. Meron Yan siyang ang prediction niya. Correct. Ano masasabi mo doon? Isa na siya manghuhula. Okay. Ano naman ang palagay mo? Pagkakatotoo ba ang prediction ni Senator Robin? Well, sa tingin ko, magkakataon, pero matagal pa siguro na panahon yun. Talagang matagal. So, ang tagal naman. yan, Sobrang tagal. Sobrang Tagal na panahon yan. Hindi pa siguro. Ang sabi naman niya, kapag sila ay nagkausap at nagkapaliwanagan, maaaring natuloy sa pagbabalikan at ino-honor ng kanyang pamilya ayon kay Senator Robin yung malaking tulong na ibinigay ni Catherine Bernardo sa kanyang pamangkin na si Daniel. Dahil alam naman po natin na ang role po na ito, yung pagiging partner ni Catherine Bernardo ay para dapat kay Albi Casino. Di ba? Humanap ulit ng makaka-partner niya at natagpuan nga si Daniel Padilla. Pero sa palagay mo kaya, magkakatotoo? Naku, gusto ko sanang maniwala dyan, Nanay, pero kasi sa sinabi ni Karin, kapag X na talaga. X na. O, diba? Parang may pangontra din doon. Oo. At saka, hindi tayo ang pwedeng magsabi, hindi kahit sino. Tama. Hindi kahit sino man po ang pwedeng magsabi na magkakabalikan o magkakahiwalay. Yung dalawang taong sangkot lang ang makapagdedesisyon. Tama. Tulad ni Catherine at saka ni Daniel, may malalalim pong dahilan nito na hindi natin alam. No?
Kaya sila ay nagkahiwalay. Tama. Bigyan natin ng pagkakataon. Maaaring pag nagkausap, magkaayos, magkabate. Maging diba? magkaibigan. Maging magkaibigan. Oo. Pero siguro lalabis pa sa Magkabalikan. magkaibigan, parang Question mark pa. question mark pa yun. Ating Questionable aantayin. pa. Correct. Oo. So, Ayan. Can you please talk to Senator Robin Padilla? Ibinoto mo ba siya nung nakaraang halalan? Ay, oo naman. Oh, Kung talaga. number 1 ko siyang sinulat, siyempre, Si Senator Lito Lapid. lahat ng artista ibinuto ko. Wow! Okay. Diba? Ultimo si Senator Tito Soto. Anong ultimo? Of course. Ay, siyempre, of course, si, Sino? Bilang si Senator, vice mo. Bilang vice president. Ayan, lantaran na to. Hindi, siyempre, pagka sa showbiz, kailangan patronize your own. Oo. Oo. English na English Aba, ngayon. ano ba nakain mo ngayon, friend? Magkakasama tayo sa Oo. isang hanay, mahalin natin ang ating industriya. Oo, Diba? siyempre. Ito. Ako lang to. Ano? Kaya ito, Senator Robin Padilla, ako, I don't know if the Captain Bernardo and Daniel Padilla will be together again. Ay, talagang ala English siya ngayong araw na ito. Oo. Because I think the time will come. Sige lang. Let the time will come if he or she will be together again. Ano may hiyo? Buti walang it. Puro pronoun. Okay. And? But I think if that is your thinking, okay, I will respect your opinion. Because nobody can Stop you. and your opinion will not be opinion again. Okay na kanina to, Ben. Ang ganda-ganda na eh. Ang ganda ng simula. Oo. Ang ganda ba? Kantahan mo naman ang Katniel. Mm-mm. Kahit ba meron ng cat din eh. Katniel. Di kakantahan ko na lang sila ng all of a sudden it was you and me. Ay, it was yours and mine. Ano ba? All of a sudden nothing more. Water tastes like wine. Anak ko, alam mo, mahiya ka. Matt Monroe ang kumanta nito. We were fools, you and I. Now we know it. Nora, kinanta rin din yan eh, no? We stood still as the days moved along. Love was ours, but our eyes didn't show it. Suddenly, we can see we were wrong. All of a sudden was and mine. All of a sudden, water tastes like wine. No, every moment there are songs to sing. All of a sudden, every day. Matt Ang Monroe galing. to. Iconic. Ang ganda ng diba? mga kanta. Ang galing mo naman, Wendell. Oo. Hay nako, talaga naman. Ito kakantahan natin silang lahat. Ay, Nang maraming salamat po. Of course naman po sa lahat ng ating mga SNNers na mahal. Tito Manny Garcia and Tita Norsky, mula noon hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyong suporta. at lagi, Boy si Karagay, maraming salamat. Maricho Formation Espiritu. Tita Julie Paras, happy birthday. Mahal ka Happy namin. birthday. Oo. Jojo and Leslie Grace at Bincula and Mama Noemi. Tito Abel and Tita Nini Ulanday. Freely and Lara May Abrigo, Puera Konyat. Ay, Diba? At wag kayong ano dyan, Delitada. Dribble and Mama Lota, salamat po sa inyong suporta. Shoni Sebastian. At syempre si Daddy Dan Clevesillas and Mama Sen. James Vincent Navarrete and Mama Dang, maraming salamat po. Derek Prani Zamora. John and Ching Bautista Silverio na napaka-loyal sa SNN talaga. Randy Balaguer, Mark Valencia, and isang mahigpit na yakap para kay Mama Lydia. Na nasa Tagaytay na ngayon. Wow! Ang saya Kasi ni Randy. si Mark at saka si Randy nasa 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. Yes, puntahan po natin. Yes! Siyempre maraming salamat Saldi Aquino Antesa. Ayan, maraming salamat. At ang aking mga ninang.
Siyempre, ang ating ninang, siyempre yung number 5 na ninang ko, Tita Flory Estrada. Eh, paano yung number 2? Ay, ang number 2 ko si Letlet Cucabo. Ayan. And of course, Siyempre, the most generous and the most ninang of all time, Dunya Lily Chua. may nakalimutan siya. Oo. Ang Rampadora at Reyna ng Sydney, Ay, Catherine Amos, Tito Jerry, and Kenzo Bongbong. Mula po sa puso naming lahat. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ay, Sino ba kasi yan? Sino ba yan? sino nga ba yan? Sino ba yan? Comedy ang Ewan araw. ko na lang. Comedy ang araw na ito. Kung sino man sa inyo ang hindi hahalakak dito sa BI ni Wendell, palagay ko walang pakiramdam. Okay, go! Kasi ito na, may nangyari nung mga nakaraan araw lang. Mm. Itong siguro mga 2 days ago. Aba. Oo, siyempre, kasama ako ha. Ay! True to life naman pala ito. Kasali ka sa kwento. Oo, kasama ko Okay, ako sa okay. kwento. Mm. At ang kasama ko, maloka kayo. Mga veteran actress. Ay! Oh. Parang alam ko na kung saan sila papunta. Oo, ito na. Nakasakay kami sa sasakyan ng... Alam nga namang nakatulong kayo sa aeroplano. Oh. Nang may-ari ng isang veteran actress. Ay, isang sexy veteran actress. Ang may-ari. Ang may-ari ng sasakyan, ito na. Di siyempre, alam mo naman, siyempre, pagka mga magkukwentuhan sa loob ng sasakyan, di ba napaka maingay. Maingay. Siguro baka natuliro yung driver. Anong nangyari? Ito na, imbis na maga-diretso, napunta yung nag-swerve. sasakyan. Oo, nag-swerve. Nag-swerve siya, napunta doon siya. Kaya nag-swerve ito na. Nung pag-swerve na ganun, siyempre, mabilis ka agad yung alam mo naman yung mga traffic enforcer. Yan, doon lang sila nakatutok sa mga sasakyan. Biglang hininto. Ay, pinara kayo. Pinara kami, gano'n ng traffic enforcer. Oh. Tapos sabi ng isang veteran actor, ng tractor veteran actor, ano yun? Di siyempre binuksan yung Bintana. yung bintana, binuksan ng driver ang bintana. Tapos pag, hoy! Shh! Ako to! Yung acting na acting, Benny lang. Oo, ganun, ganun na, Sabi niya, hoy, ako to. Kilala mo ba ako? Ako to. Artista ito. Aba, ayaw magpatalbog din yung isa. Yung isang veteran sexy actress. Doon sa harapan. Sabi naman ng isa, gumanong din siya. Hoy, ako rin to. Kilala mo ba ako? Dati akong artista din. Parang nagpatalbugan yung dalawa. Ito na. Ikaw naman tumahimik ka lang. Tumahimik ako, parang gusto ko rin sana kilala mo ba? Sa SNN ito, ako si Barikutot. Tapos ito na, binuksan ng gano'n. Nagsalita na yung traffic enforcer. Ano sabi? Sabi niya, oo ma'am, artista po kayo. Puro yung driver niyo po hindi artista. Ayun! Kaya, tapos, bakit? Ano bang kasalanan? Kasi po pwede bigla kasi baka mabangga kayo. Sabi ng mga nag-swerve driver. Biglang liko Oo, sabi niya kasi baka mabangga kayo, kaya inano ko lang kayo. Sabi niya, oo nga, puro ako to. Nakakaloka. Alam mo, yung nagsabi, parang nakikinita ko siya. Dong, ako to. Oo. Ako to. Dati akong artista, Dong. Di ba? Parang gano'n. Niya, Dong, kilala mo ba ako, Dong? Ako to, Dong. Dating artista, Dong. Sabi mo Oo. So, magbigay ka ngayon ng clue tungkol sa dalawang veteranang Nakakatuwa. actress na ito. Veteran actress A. Nako, yung sa veteran actress A. Yung unang nagpakilala. Yung unang nagpakilala. Siyempre, isa itong mabangong bulaklak eh. Actually, walang amoy yung bulaklak na yun, pero Ay, wala bang maganda. amoy Saka maganda yung pangalan. Maganda. kasi yan. Ang ganda ng name niya, Oo. di ba? Tapos yung isa naman, paano ko siya kaya Ilalarawan. ilalarawan? Basta ito siya ay naging controversial. Dahil, Makailan lang. Hindi naman siya kidnap or ransom. Mauhula ka. Kasi nakapost sa FB niya. nakapost. Tingnan nyo na lang po yung Facebook account ni Barikutot. Nandun daw po. Di ba wala yung kwento doon? Pero wala yung kwento, pero yung mga kasama mo. Pero mga kasama mo. Nandun. Yung unang actress na tinutukoy mo,
Tunog Politiko ang apelido. Ay, oo. Diba? Napapanahon ngayon. Sa South. Oo, Oo. sa South. Oo. Ang name, Bulaklak. Mm. Yung pangalawa, nagkaroon po ng issue, ang kontra, ano ba yun? Sino ba kala? Mga anak? Oo. Family problem. Oo. Family Ayun. problem. Family problem. Ayun. Oo. At naku, nakakaloka yun Pakiulit yung sinabi ni veteran actress A. True kayo ba pag nahuli kayo na enforcer, ganun din kayo? Ay, hindi. Hindi ba? Mahirap sabihin yung, kilala mo ba ako? Ako siguro, kung isa ko sa'yo, hindi ko po kayo kilala. Saka dapat, susunod tayo sa batas. Ay, oo nga. Diba? Oo. Yung batas trapiko. Pagka mali, pag tama, tama. Mm. Makikinig naman sila pag nasa tama ka. Correct. Sabi niya, pagbukas. Bakit? Ano yun, Dong? Ako, Dong. Kilala mo ba ako, Dong? Ako to, Dong. Kilala mo ba ako, Dong? Ayaw naman magpatalbog yung isa. Sabi niya, hoy, ako ba kilala mo ba ako? Dati ako artista. Oo, ma'am, kilala ko kayo. Pero yung driver niyo po, hindi naman artista. Yun na. Ilalabas po natin sa kwentong ito si Tita Annabel Rama. Oo. Baka mamaya kasi dahil nagsalita tayo ng dong. Oo. Makakala natin si Tita Annabel. Kaibigang matalik Ni ni Tita Annabel ang bida po sa kwentong ito. Di ba? Oo. Para hindi kayo maligaw, punta yung FB ni Wendell. Tito Manny Garcia at mga kapwa SNNers, tutukan nyo po sa FB niya. Nandun po yung kwento. Bahala na po kayo. Siguradong hindi kayo mauupo sa row 4, nakatabi ang babahong basurahan at walang. Electric pan. Ayan. Naku, ano ba ang dapat gawin? Nako, eto na po nga. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Maraming salamat po. Ayan. At syempre, si Direk Beverly Verhel, pinupuri ka ni Direk Ay, Beverly. salamat. Ang ganda-ganda raw ng ayos mo ngayon. Hindi raw tulad ng dati na mukha kang oily. Ngayon daw, okay na okay ka. Yes. Magpasalamat ka kay Direk Bev. Ay, naku, maraming salamat. Direct Beverly Verhel, naku, sa iyong mga papuri. Ayun. Kiniklaim. Seryoso talaga. At kiniklaim niya. Hindi. Oo, di ba? At mahal ka namin, mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada. And Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga videos na ina-upload ng SNN. At, siyempre, Direct Beverly Verhel, samahan mo ako. Samahan mo ako sa pagsabi. Please, don't skip at supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. kantahan mo nga yung dalawang veteran actresses. Ayan. Kantahan mo nga para mas makumpleto yung blind item mo. May kanta ka ba para sa kanila? Di kakantahan ko na sila ng Dream, Dream, Dream. Dream! Dream, 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 dream. Ano to? Ano ibig mo sabihin sa dream, dream, dream? Ano to? Nangangarap? Siyempre, feeling nila, ano yung pangarap? Ay, nako mga kachika. Maraming salamat, Romel and Wendell. Thank you so much sa inyo. At maraming salamat po sa minsan pa nating tipanan, halakakan, opinyonan. Ang suporta nyo po ay napakamahalaga sa amin. Hanggang sa susunod na episode po ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now na! Maraming salamat po sa inyong lahat. Dream! Dream, 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 dream. Tayo pa yung magkatono, sabay pa tayo dream. Siya mag-uumpisa, starter.